kind of attitude towards life, walang kahit anong pagsubok ang makakapigil sa'yo from achieving your goals. At isa sa mga perfect examples niyan ay ang Mars na makakasama natin tonight na si Sarah Jane De La Rosa. Yan. Welcome to Mars, Sarah. Thank you po. Ay, nako. Sarah's story is really an inspiring one. She was diagnosed with cerebral palsy, but despite her condition, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral kasama mga regular na estudyante. And now, she's one of the inspiring advocates of inclusive education. Sarah Jane, ano naman feeling mo na ang dami mong nai-inspire dahil sa pagpasok mo? Siyempre masarap kasi parang nag-share ka lang ng story mo, tapos hindi ko po alam na ganun kalaking impact sa kanila kapag pinapakinggan yung story ko. Now, Sarah Jane, we have a letter for you here na babasahin namin. This love letter is from your mom. Oo, ito na. Ako po si Emilia De La Rosa, ang ina ni Sarah De La Rosa. Ipinagmamalaki ko ang aking anak na si Sarah dahil hindi hadlang ang kanyang kapansanan para makapag-aral. Minsan kahit siya ay walang baon, naglalakad, makarating lang sa eskwelahan kanya pinapasukan. Kadalasan siya po ay binubuli pa ng kanyang mga kaklase. Dahil sa kanyang pagsusumikap at pagtsatsaga sa kanyang pag-aaral, natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang honor student. At umaasa na mapagtagumpayan niya at marating niya ang kanyang mga pangarap na makarating sa iba't ibang lugar para ibahagi ang kanyang mga natutunan sa kanyang pag-aaral. Ang lahat ng ito ay aking pinapasalamatan sa ating poong may kapal. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Miss Emilia De La Rosa. And of course, yung mami mo, syempre, is also joining us tonight. Tawagin na natin siya, Mami Emilia. Hello po! Good evening! Good evening po. Gandang gabi po. Hello! Ay, kagawad pala. Halika po kayo, madam. Hindi. Good evening po. Gandang gabi. Salamat po sa pagsulat niyo sa amin. Talagang hangad ko talaga makakarating dito sa inyo. Pasalamat po sa pagbisita. Tsaka palagi naman namin napapanood kayo eh. Kaya mga Mars pala talaga kayo. Yes, certified Mars. Oo. Ilan po ang anak niyo? 3 po sila. And then si Sarah Jane ay pang-ilan? Pangalawa po. Pangalawa siya. Kamusta po yung naging challenge niyo din po bilang isang ina na magkaroon ng anak na syempre kailangan ng extra care? Nung una-una, hindi ko alam kung ano itsura ng cerebral palsy. Nagtanong na nga lang ako sa mga kaibigan. May nag-ano sa amin doon nga, ano ba itsura ng cerebral palsy? Sabi, ang anak mo. Sabi ganun sa akin. So parang nabali-balita na lang din po. Oo. Tapos, siya naman talaga, maliit pa, gusto na talaga niya mag-aral. Nung una kasi yung kapatid niya, hinatid ko sa school. Siya naman, gustong-gusto niya mag-aral. Ang ginawa niya, gumulong. Gumulong? Saan? Gumulong. Sa lupa talaga doon. Sabi ko, hindi pwede yan. Hindi ka pa pwede mag-aaral. Sabi ko, ganon. Hindi ka pa pwede. May panahon para sa'yo. May nakakita sa amin, Na gumugulong? na umaano siya, gumugulong siya. Sige na, sige, bukas, sabi niya. Doon sa barangay, mayroon doon, yung Pusong Makabayan. Foundation siya. Tapos yung parang learning center lang din siya. Maliit lang yun. Doon pa lang siya nakatikim ng therapy, yung mga ganyan, na OT, occupational therapy. Doon pa lang siya nakatikim. Gano'n naman po kayo ka-proud sa inyong anak, sa kanyang mga na-achieve, kanyang pagpupursige? Lahat naman, tiwala naman ako sa kanya eh. At saka lalo na, masalamat rin ako sa mga tao sa paligid. Kasi mabait naman din sila. Oo nga. Sabi ko, sila na rin yata ang binigay ni God para sa anak ko. Mga anghel. Sila na rin. Isa sa mga pangarap pala daw ni Sarah Jane, maging psychologist. Opo. Kaya po psychologist yung gusto kong course. Kasi syempre parang, kasi di ba kapag psycho ka, pwede ka na yung makatulong sa kapwa mo, person with disability. Kaya parang, feeling ko po, kasi doon na ako nakalain. Kaya ayun na po yung gusto kong gawin. Para mas maintindihan ko po yung kalagayan ng iba at hindi lang po yung nararamdaman ka. Opo. At sino pang pinaka makakaintindi sa kanila? Opo, Kundi yung ikaw, struggles. Opo, yung struggles yung po. hirap. Oo. Tsaka yung inspiration, Mars, to meet someone like Opo. you. Tapos ganito ang narating mo Yung, sa buhay. opo. It gives them hope na Totoo. kung kaya niya, kakayanin Lalo na pa po rin. nung nakarating po ko ng Australia, ay parang parang
pagbalik ko po dito, minatun po ko ng sobrang dami po natutunan nun. Tapos, pagdating ko po dito, sabi ko, gusto ko talaga makapagtapos na mag-aaral kasi pag ganyan ka na nga po, may disability ka na, tapos di ka pa nakapagtapos sa pag-aaral mo, parang, saan ka mapupulot? Wala na. Parang talang-tawa ka Opo. talagang hirap lumaban Opo. eh. Oo. Paano po pag wala na yung parents mo, wala na po yung mga... Paano ka mabubuhay? Opo. Yes, yes. Ang galing mo naman, Sarah Jane. Ayun din lagi ang sinasabi ko sa kanya eh. Lagi ko rin, kahit kami rin ng mga nanay-nanay na may mga anak ng mga PWD, yun din pinag-uusapan namin na kailangan talaga yung mga anak natin, turuan din natin independent sila sa sarili nila. Kay hindi naman habang panahon, nandyan tayo sa tabi nila. Oo. It's nice no, kasi kumbaga, sa barangay ninyo, meron pala ganung programa na libre, di ba? I mean, bukod pa dun sa syempre yung ibang gastusin na pamasahe. Pero napakamahal kasi ng OT at Yes. saka ng Opo. speech therapy at kung Dr. ano man. Mars. Na meron pala tayong ganung programa para sa mga tao na nangangailangan. Kailangan lang hanapin, mapagtanungan, Yes, di ba? At puntahan. Opo. O ano pa mga pangarap pa sa... Syempre, kailangan magka-college ka. Meron ka bang dream na puntahan, na mag-college? Gusto ko po sa De La Salle. Oh, ayan! Kaya mo yan! Naku, sa spirit mong ganyan, na buhay at palaban. Baka masayahin. Oo nga, all the best sa inyong dalawa. Napasalamat po sa pagbibigay inspirasyon sa amin ngayong gabi, ma'am. And Sarah Jane, thank you po. thank you. Thank you po. Mas thank you po. Mas maraming Thank you po sa pong pakikinig. salamat sa inyo.